beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At siyempre mga kababayan, ngayong araw na ito ay meron tayong makakasama. Wala pong iba kung hindi yung ating kaibigang sikat na abogado, premiado at talaga naman mga kababayan, kilalang kilala kahit saan kami magpunta. Wala pong iba kung hindi si Attorney DJ Jimenez na kanina lang ay in-interview sa News 5. Opo, nako, sa mga iba't ibang mga kababayan, usaping legal sa mga issues na nangyari ng nakaraang linggo. Ito po siya. So, Balikan mo na dito. Ayan, thank you, Mike, for another podcast na naman natin, no? Kasama ang The Levelers. Magandang Yes. umaga, tanghali at gabi sa iyong mga bilyong-bilyong nakikinig. Yan, ha? Bilyon talaga. Anyways, Wala trillion. attorney, kasi ngayon merong bagong viral. Itong sinabi ni Marcoleta na isuko na lang daw yung Kalayaan Island group, KIJ. Sabi niya, isuko na lang natin yung KIJ para wala na daw problema. Parang sinasabi, isuko na lang daw sa China para wala na nga naman daw tayong problema. Wala nang pag-uusapan. Wag na daw natin, parang sa akin opinion ko lang. Parang sinasabi niya na wag na nating i-claim yung karapatan natin diyan. Ngayon, yung mga kababayan natin diyan sa Kalayaan Island umalma. Dahil puro mga Pilipino pala yung mga nakatira doon. Ano masasabi mo diyan, Attorney DJ? Well, una sa lahat, siyempre, yan ay wala naman sa kamay ng isang legislator. Yan ay isang bagay na tanging ang Pangulo ng Pilipinas bilang architect ng ating foreign policy ang pwedeng makapagdesisyon kung ano ang best approach. At siyempre, malinaw naman na ang ating karapatan sa WPS ay pinanigan di ba? So, at beyond that, I think mahalaga naman na meron kasi tayo ng UNCLOS no? Ito yung mga batas na nangingibabaw sa dagat, no? Kumbaga. At kasama diyan yung karapatan ng isang bansa na mag-enjoy doon sa mga nilalaman ng dagat na hindi lalayo within 12 nautical miles doon sa kanyang isla. So, hindi yan bagay na pwedeng basta-basta baliwalain dahil yan ay karapatan itinatadhana sa batas ng dagat, di ba? Na tayo ay signatory sa UNCLOS. Ngayon, marami ngayon nagagalit ng mga Pilipino na nagsasabi nga na gumagawa na lang daw ng dahilan etong sila Marcoleta para panghinaan ng loob itong mga Pilipino na parang gusto isiksik sa mga kababayan natin na hindi talaga atin yan. Yung mga gano'n. Yun daw pamamaraan para daw maibigay na sa China. Actually, hindi naman, alam mo, kasi minsan misnomer yan, Mike, no? Na ito ba ay issue ng kung sino ang may-ari ng dagat, no? Siyempre, kung tutuusin, ang dagat ay libre para sa lahat yan, ng hangin, ng langit, no? Pero meron kasi tayong karapatan na tinatawag natin na exclusive economic zone, kung saan tayo ay may karapatan na magbenepisyo doon sa ecology ng lugar na yun. Hindi naman natin
totally sinasabi atin lahat yan, hindi. Pero yung karapatan lang natin na i-explore yung ecology nung nasasakop natin. Ano So, masasabi hindi mo ko rito? basta pwede na, alam mo, siyempre, dapat talaga naman ay interest ng mga Pilipino yung ating isusulong, ano? Hindi naman na porke tayo ay nagsulong ng karapatan para ma-explore natin itong exclusive economic zone, makikipaggera na tayo sa China. At alam naman din ng lahat na ang China ay napakalaking bansa rin. Wala naman talaga din tayong malinaw din na kakayahan siguro makapaggera. Ayaw din natin yan. At in fact, ang sinusulong ng Pilipinas ay magkaroon ng code of conduct sa South China Sea na susunod lahat. So, hindi naman tayo totally nakikipag-away dahil alam mo yan, Mike. Ang China naman per se, yung China, pag nandun ka sa China, maganda naman yung China, di ba? At ako, hindi ko naman itinatanggi na gumagamit din ako ng mga made in China na bagay at sino ba naman ang hindi. Pero iba namang usapin pagdating dito sa karapatan natin sa West Philippine Seas at bilang mga mambabatas, bilang mga duly elected officials, sana naman medyo hindi ko alam kung confirm ba na sinabi yan, ano? Pero sana naman ay medyo mas pag-isipan pa, no, kung ano ba yung tamang solusyon. Dahil hindi naman pwedeng agad-agad ibibigay mo na lang porque tingin mo ayaw mo ng labanan. May mga ibang paraan pa. Meron ako ipapanood sa'yo para mas medyo maunawaan mo yung kanyang pahayag, ano? Nabalita ito Ito, attorney ha, pakinggan mo. Ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bitawan na lang o sa kanyang salita, give up ang Kalayaan Island Group. Yan. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Ulitin ko lang para mas maintindihan ng marami. Ito ha. Thank you sa saksi. Ito. Balita sa saksi. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bitawan na lang o sa kanyang salita, i-give up ang Kalayaan Island Group. Yan. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Yan. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Yan. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Kita mo, attorney, no? Ayan, putulin ko dyan. Ayan, sabi nga niya galing mismo na i-give up na lang daw yung Kalayaan Island Group. KIJ. Para kasi ang dahilan niya, para bang itinataya daw natin ang kinabukasan ng mga kabataan natin, ang mga kabataan at mga susunod na henerasyon, parang ganun nung pagkakaunawa ko. Ang tanong ko rito, bakit ba parang sinasabi niya na mapapahamak yung mga kabataan natin? Kaya nga natin pinaglalaban ito dahil nga sa kabukasan ng bansa at mga anak at magiging anak ng mga anak natin. Yun ang pagkakaunawa ko, kaya tayo lumalaban. Sa kanya, iba. Para bang sinasabi niya na kung hindi natin i-give up yan, baka mapahamak tayo dahil gigirahin tayo ng China. Parang ganon. Parang ganon yung ano ko. Dahil yun naman yung naratibo nila na pagka hindi tayo tumigil yan, gigirahin tayo ng China. Matagal na nilang ginagawang propaganda. Issue. Well, again, ang kanyang premise kasi, makikipaggera, makikipagpatayan. Una sa lahat, ang isinusulong naman ng Pilipinas kasama ng ibang miyembro ng ASEAN, hindi naman yung hindi naman yung makpaggera no? Kung hindi magkaroon ng code of conduct sa South China Sea na susundin ng lahat. So, ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangan i-give up at hindi naman tayo nakikipaggera. So, may iba pang paraan at may ibang paraan na pwede pang isulong. So,
Although opinion lamang naman niya yun, no? Pero ibigay natin sa Department of Foreign Affairs, sa Pangulo, kung ano yung magtiwala tayo, kung ano yung sa pananaw nila ay nararapat para sa kapakanan ng mga Pilipino. Oo, hindi siya. Opinion niya lang 'yon, ano? Opinion niya lang. Opinion lamang naman yun. At bilang opinion, malaya naman niyang sabihin din yun. Ano? Kaya lang, whether or not magugustuhan ng mga ibang kababayan natin o hindi, ayan na nga. May mga umaalma. Problema niya 'yon. Ganon. Ngayon kasi para bang sinasabi nila na ang nangyayari ngayon na kapag ka ikaw pro-China, ikaw makapili. At kapag ikaw naman nilalabanan mo yung ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea, ikaw naman isang bayani. Patriotic. Ganon. Kasi gano'n na ngayon yung labanan Para bang ang laki-laking issue nito ngayon, itong usapin ng West Philippine Sea. Dahil nga halos araw-araw, yan ang balita. Although alam mo, Mike, hindi natin maialis na napaka-sensatibong naratibo yung China. At yung nakita mo naman, no? Yung pinakita mong, yung shinare mo na on the spot na huntahan natin sa China tungkol sa WPS, nakita mo naman, nasa 1.2 million na yung nag-view, ano? Kasi yung bagay na usapin na yan ay talaga namang yan ay beyond the legal issues in the West Philippines. Talagang isang sensitive issue na talagang dapat bigyang pansin. Dahil ito ay hindi lamang problema ng Pilipinas. Kundi problema ng buong mundo ang issue ng US at saka ng China, ang ekonomiya. No? Kaya lang sa dulo, mag-away-away man sila, ang sa atin lang naman, bilang mga Pilipino, ay dapat respetuhin yung karapatan natin. Dahil may karapatan din tayo na mag-enjoy dun sa mga benepisyong makukuha natin dun. At ang nangyayari naman, makikita naman natin sa balita, no? May mga mangingisda tayong kung nung araw ay malaya sila nakapangingisda. Hindi na. 'Di ba? So, kaya kailangan talaga ito ay bigyang pansin. Hindi pwedeng wag na lang. Hindi pwedeng ganun. Para sa sambayan ng Pilipinas, dapat hindi tayo pro-China, hindi rin tayo pro-US. Dapat tayo pro-Filipino. Yan. Pakinggan mo tong isang opinion ng kababayan natin. Medyo may punto rin ito Pakinggan mo, attorney. Na ang tanging paraan para magwagi siya, ulit. alam niya na ang tanging paraan para magwagi siya ay kailangan niyang mapasuko yung Pilipinas. Kailangan i-give up ng Pilipinas yan voluntarily. So, ang ginagawa nila, kumaga yung tinatawag ng gaslighting, kahit na may karapatan ka dyan, ginagawa nila ng paraan para akalain mo na, ay, hindi, wala pala. No? So, yun yung nangyayari dito sa mga usapin na to. Biglang sasabihin ng, lalo na kung senator pa nagsalita, sasabihin na hindi natin pwede i-claim ang West Philippine Sea. Di ibig sabihin, parang ini-influensyahan nila. Gusto lang influensyahan yung ating taumbayan, yung ating gobyerno, na manghina at i-give up na lang ito. Ayun. Kasi yun na lang paraan para magwagi ang China. So, tinutulungan talaga ngayon China dun sa kanilang objective. Yan. Attorney, ayun ngayon ang mga opinion ng ilan nating mga kababayan. Tila kaya yung objective ng China para tuluyan ng mapa sa kanila. At ito isang magandang obserbasyon, ano? Kasi pag titignan natin ang pagtrato ng China sa atin, tila hindi ganito ang pagtrato niya sa ibang karatig bansa. So, dapat wag naman tayo magpapabuli. At dito nga papasok yung sinusulong ng
pamahalaan na dapat kung magkakaroon ng resolution dyan sa South China Sea, hindi lang one-on-one na Philippines versus China. Dapat yan ay, yun nga, magpa-participate din yung mga ibang kasama natin sa ASEAN region para, alam mo yun, there is strength in number, ika nga eh. Kung madaming bansa magsusulong ng kung ano ang tama at makagaganda sa South China Sea, kasama na dun. Kasi alam mo, Mike, no, bawat bansa may kanya-kanya rin claim na portion. Kaya yung sinasabi na ang West Philippine Sea ay hindi nag-i-exist, nag-i-exist po yan sa mata ng Pilipinas. At ang ibang bansa na may claim din sa South China Sea, meron din sila sariling version. May tinatawag sila East Sea o kung ano man, meron din silang term dyan. So, yan ay hindi naman bago. So, at yan ay pagpapakita na pinaglalaban natin yung karapatan natin na kita mo nga, nanalo nga tayo dun sa tribunal, di ba? Kaya tuloy nagagalit yung mga kababayan natin kung ano-ano na lang dinadamay sa... Oo nga eh. Di ba? Alam mo yung damdamin ng taong bayan ngayon, lamang talaga yung inis, galit kay Marcoleta sa pahayag na isuko na lang yung Kalayaan Island. Ikaw ba? Para sa iyo, ikaw ba ano nararamdaman mo kung ikaw ang tatanungin? Yung mga kababayan natin. Okay. Kasi ako nga, abogado ako, Mike. No? So, in everything that I observe, palagi akong bumabalanse sa ngalan ng batas, kagaya nga niyan, yung freedom of expression at yung karapatan para magbigay ng opinion, kailangan kong galangin yan bilang abogado. So, kaya sa akin na garbage in, garbage out. Kung may sinabi na hindi man ako sangayon, wala akong pakialam. In other words. Pero sasabihin ko lang yung gusto ko, siyempre. At sa aking pananaw, hindi yun ang dapat isulong. Ang dapat isulong ay mas maging matatag na ASEAN. At dapat magkaroon talaga ng code of conduct sa South China Sea kasama hindi lamang Pilipinas pati yung mga kasamahan natin sa ASEAN region para mas matibay. Attorney, tingin ko ito, ano masasabi mo? Kasi parang awkward na mismong galing sa isang leader ng bansa yung mga ganung pananalita. Parang sa akin, kung siguro ordinaryong vlogger lang na katulad ko yung magsasalita nun, na isuko na lang, di ba? Isuko na lang yung KIJ, parang siguro maunawaan ko. Pero kasi, ang mahirap dito at masakit, hinalal ka ng tao, ikaw ay isang leader ng bansang ito, pero ikaw pa yung nagsasabi doon sa interes na nilalamangan yung bansa at lumalamang yung katunggali sa mga teritoryong pinag-aagawan. Di ba? Isa lang masasabi ko niyan. Kailan ba sinabi ni Senator Marcoleta yan? Nung nakarang araw lang. Kahapon lang yata, yung sa hearing. Abangan natin sa mga susunod na araw. Kasi kung matatandaan naman ninyo, nung sinabi niya dating hindi nag-i-exist ang WPS, na mga sumunod na araw, mukhang binawi naman, di ba? So, hintayin natin, baka sakaling biglang linawin niya at bawiin. Our beloved Boss Mike